Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So sasagutin lang natin yung isang sisi natin na nag-request kasi siya, paano daw ako mag-transfer ng pera galing sa aking tawag dito, OCBC or aking ATM dito sa Singapore papunta sa Remitly, Singtel Dash at saka sa Western Union online apps ko. So lahat wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. online ako, lahat ay nasa cellphone ko lang, hindi ko na kailangan pumunta sa labas para mag-top up or maglagyan ng aking mga account na yon, yung tatlo na yon, yung tawag ito, yung Remitly, yung Singtel Dash at saka yung Western Union apps ko, hindi ko na kailangan pumunta sa labas. So via cellphone lang po ang pag-transfer ko. Tapos isi-send ko yon sa GCash account ko sa Pinas at minutes lang po, nasa automatic na nandun na yan sa GCash account ko agad sa Pinas, which is yung GCash ko ay nasa cellphone ko lang na yan din. So nare-trace ko kaagad na kung pumasok or hindi. Ganun lang siya kabilis guys. Dun sa may, hindi ko alam kung Western Union yata yun. Hindi ko ginagamit doon yung aking bank account. Bali, ang gamit ko doon is PayNow. Ang PayNow kasi dito sa amin guys is parang tawag dito, para rin siyang GCash. So yun, parang yung PayNow na yun is yung number ko yun na connected sa tawag doon, connected yun sa bank ko, sa aking OCBC account. Bali, sa aking bangko, meron kasi nilalagay mo na number doon, tapos yung number na yon is ililink mo yun sa PayNow. So every time dito guys, pag nasa labas kayo, pwede nyo i-scan yung PayNow nyo kasi may barcode yun, or pwede din na sabihin nyo lang yung PayNow nyo, magbabayaran kayo, parang GCash to GCash, ganun, cellphone lang siya. So yun, by number to number lang magsisendan kayo ng payment sa kahit saan. Halos lahat ngayon dito sa Singapore is PayNow, at yun ay parang GCash sa atin sa Pinas. So transfer ako sa PayNow mo o transfer ako sa GCash mo, parang ganun siya sa Pinas. So yun lang guys. So sisi ito, panoorin mo. Ito yung aking video. So ayan guys, so buksan natin yung Singtel Dash account natin. Tapos i-click nyo lang po yung top up. So pag nakita nyo yung top up na yan, i-click nyo lang yan. Tapos syempre ayan, touch ID ang ating auntie. So yun. So dahil makalimutin ako, so fingerprint ito. Tapos makita nyo yung via PayNow. Yun. So makita nyo yung PayNow guys. Tapos ang PayNow, i-click nyo yung QR code. So pag click nyo yung QR code, i-save nyo lang yung QR code nyo sa photos nyo. Tapos pag na-save nyo na yan, na-click nyo na yan, masisave yan sa galleries natin. Tapos pag nakagawa na tayo, na-save na natin yan, lumipat naman tayo sa ating OCBC Digital Bank Online. So yan, ay nakita yung aking balance, napakaliit. So ayan, mag-scan and pay tayo. I-click natin yung sa baba, makikita natin dyan yung PayNow, Rewards, Scan and Pay, Money Eyesight, Invest. So i-click natin yung Scan and Pay. Tapos nun, show my QR code. Tapos i-click natin yung sa taas yung import. Tapos lalabas yung gallery natin. So i-click natin yung ating kaninang na-save natin na QR code ng Singtel Dash. Tapos i-type lang natin doon sa SGD kung magkano yung amount na i-transfer natin sa Singtel Dash gamit ang ating ATM. So nilagay ko $1 lang guys. Kasi pang ano lang to, pang sample lang natin. Ayan. So tapos nun i-click natin yung next. Tapos after yung next, slide to pay. Ayan. So every ATM guys, iba-iba yung ano nila ha, kung paano ha. Kasi ang akin is OCBC. Yung ibang mga bangko iba din yung way nila. So ayan, okay na, nag-transfer na siya. So ngayon ayun, nakita natin, 'di ba? So nag-transfer na ng $1. Ngayon babalik tayo sa Singtel Dash account natin. Kung yung $6 something natin sa Singtel Dash ay nadagdagan ba? So tingnan natin siya ngayon guys. So, ayan, dyan, naging $7.80 na. So, ibig sabihin, nalipat na siya. Ganyan po ang pag-transfer ng pera ko sa ATM ko. Ngayon, i-click naman natin yung send money guys. Nakikita natin sa taas yung top up, send money. Tapos, i-click natin yung remit overseas. So, ayan.
Kasi di ba makita nyo sa taas, transfer locally and then remit overseas. So i-click natin yung remit overseas guys. Tapos lalabas dyan yung mga meron ako na recipient ko, na mga beneficiary ko na padalahan. So i-click natin yung pinakababa, yung Arlene Gadon, yun yung pinaka-latest ko. Yung sa pinakababa. Nakikita mo rin dyan guys yung kung magkano yung per dollar na conversion sa ating pera. So ayan, i-click lang natin send now yung sa baba. So yan, makikita natin pwede siya mag-transfer sa Cebuana, sa Imloilier, sa Palawan Pawn Shop, sa lahat ng mga remittance center. Pero $4.50 ang kanyang transaction fee or remittance charge. Pero ako ikiniklik ko yung GCash wallet ko kasi nakakonect na yung GCash wallet ko dyan guys. So yun, kaya 3.5% lang yung ating ating service charge or remittance charge. Tapos ayan, so for example, i-try natin, mag-try tayo ng $1 lang. Try lang natin siya, Pero hindi ko yan ipoproceed guys kasi may transaction fee nga na 3.5. So mangyayari dyan sa akin is yung makakaltas sa akin ay nasa $4.50. So hindi siya worth it kung magpadala ka ng $1 lang sa Pinas o sa GCash account mo sa Pinas. So yun, kailangan pa nagpadala ka, iramihan mo na malaking halaga na para worth it yung service charge or remittance charge guys. So ayun, medyo matagal lang yung loading niya, pero check natin. So yun, ayan, so makikita mo yan, kung i-confirm mo yan, masisend yan o matatransfer yan sa GCash account ko, pero hindi ko siya i-cancel ko yan guys, kasi nga tingnan nyo naman, $1 lang ipapadala ko, pero ang service charge ko, service fee ko, or transaction fee ko is $3.5, so medyo mahal, kaya cancel lang yan. Lang to, kasi request ng ating CC, nagawan ko siya ng kung paano ako mag-transfer. So ayun guys, yung Western Union apps naman yung ating kung paano ba ako mag-transfer gamit ang aking ATM papunta sa Western Union at mag-send ng pera papunta sa GCash. So bari ayan, buksan na natin yung Western Union natin. Tapos meron dyan pagpipilian, send money, quick resend. Ibig sabihin nakasend ako dati dun sa account ko. So i-resend lang natin yung ganon. So mamimili kayo. So estimating, ilalagay mo muna kung magkano yung amount na ipapadala mo from SG to Philippines. Tapos ayan, so nilagay ko, for example lang to is $1. So bakit ang bagal niya? So carry lang yan. So para makita nyo talagang mabuti. Tapos noon, i-click lang natin para ma-proceed siya kung paano ba, by cash pick up ba. Cash pick up is yung mga sa mga lahat ng mga branches na may Western Union sa Pinas. Bank transfer is yung sa bank. Tapos mobile wallet is yung ating GCash, Paymaya or mga something ganyan. So dun naman, dito naman sa baba ay how will you pay? Ayan, sorry, hindi ko nabasa. So yun, by credit card, by PayNow. Kung mapansin nyo, ang fees ng PayNow is 0 and bank transfer. Guys, nga pala ang PayNow dyan guys is pag sinabi mong PayNow kasi dyan, so ayan, ang click natin dyan or bank transfer para mabilis sa atin is yung PayNow kasi automatic na yun nakakonect sa ating bangko, yung PayNow. So yun, nakikita natin dyan kung magkano yung amount na transaction, 41.6. Tapos yung magkano ang fees, wala, 0. And then magkano yung total na matatransfer sa Pinas. So ayan, ganyan siya guys. So yun, tapos i-click natin yung next pagka okay na. Tapos yun, i-accept lang natin yan. May i-click yan sa baba, i-accept natin. Tapos niyan, meron na akong record. Pero pwede tayo mag-add receiver. Pero ako dahil may record na ako, so yun na lang yun. So yun na, makikita nyo yung GCash account number ko. So ibig sabihin talaga siya CC, is sa GCash account ko talaga siya. Ayan, so nakita yung GCash account ko, ngayon ko pa tinago. So yun, makikita dyan kung saan, matatransfer yan sa GCash account. So yun, ganun lang siya kadali CC ko. So ayan, matatransfer siya sa GCash account ko. I-check mo lang yung purpose nung bakit ka magpapadala. Tapos yung anong source of fund mo, syempre salary. Tapos sagutan nyo lang yan, then in-next nyo siya guys. After nyo siyang in-next, maglo-loading siya. Ayan, loading. Itong problema kay Western, matagal to, minsan naglo-loading to at ang tagal minsan mag-proceed nito for emergency, minsan hindi siya ganun ka okay. Pero yun nga, sa transaction fee or sa remittance fee is mas mura siya kumpara sa iba at mataas ang palitan niya guys. Tapos
ayan, mag-add ID ka lang. Yung ginagamit ko dyan is yung work permit ko. After nyan, i-continue mo. Ayun na, masisend na siya sa Pilipinas. Ano na yan? Okay na agad. So, ito naman guys. Tumako naman tayo sa Remitly. Buksan natin yung apps ni Remitly. Ayan, touch ID na naman si auntie nyo. Dahil kung makalimutin kayo, mas maganda yung thumbprint na lang. So, yun. Naglo-loading din siya. So, pahirapan i-touch. So, yun. Click nyo lang yung send money. Dahil yan, nakita nyo guys, may GCash account na ako. So, i-edit nyo lang kung ano magkano ipapadala nyo. Nakita nyo yung amount dyan na SG. Edit nyo lang yan kung magkano yung amount na ipapadala nyo. Makikita nyo yung fee kung magkano siya. 3.99 SG ang kanyang tawag dito, service charge or remittance charge. So, yun guys. Bali, medyo mababa ang palitan nito guys. Kaya hindi ito usually yung ginagamit ko na padalahan. Actually, ginagamit ko lang ang Remitly kapag tawag dito kapag meron tayong promo code or nakaka-discount ako. So yun guys. So try natin kunwari try lang natin so magkano siya? Try natin yung hindi yan pwede minimum of $10 ang pag-transfer sa kanya. So dapat medyo malaki or so transfer tayo ng magta-transfer tayo, hindi yan magpo-proceed kasi magta-transfer tayo ng hindi pwede ng $1 lang. So try natin ng 10, sabi $10 ang pinaka-minimum. So try natin kunwari 20. Tapos yun, ganyan ang palitan niya. So magiging $23.99 siya kasi plus service charge na 3.99. So ayan, makikita nyo guys kung ano yung service mode of payment niya. Yun, nakita nyo yung aking bank account. Tapos pwede ka mag-add ng bank account. Tapos yung Apple Pay. So yun yung mga so dahil nakakonect na yung bank account ko dyan guys, so magta-transfer na lang yan. Ang tawag doon kumbaga na automatic na yan guys na magbabawas sa account ko, sa ATM ko, papunta dyan sa Remitly, tapos isend yan automatic sa GCash account ko sa Pinas. At minutes lang yan guys, nandun na yan sa account ko sa Pinas. Ganun siya kabilis ang transaction. Pero hindi ko na ito ginagamit pag walang mga promo code kasi guys, medyo mababa ang So, ito naman guys, open natin yung aking ATM account. Ayan, ang baba ng aking laman ng pera. So, tapos punta tayo doon sa profile and settings. Tapos, puntahan natin dyan. Tapos, pag nasa profile and settings na tayo, ayan, kasi ayun, so tingnan natin dyan, may nakalagay dyan, basahin nyo lang, Manage Pay Now. So, ayan. So, Manage Pay Now, pag wala pa kayo dyan nakalagay na number o CP number na nakakonect, kung ano yung CP number nyo dyan guys, yan yung nakakonect sa ATM nyo. Kasi pag nag-open kayo ng ATM guys, dapat may SG number kayo. Tapos, i-update nyo lang yan, yung number na yan, ilalagay nyo lang. So, ayan Sisi, pag hindi mo pa rin alam o hindi mo maintindihan, comment ka lang ulit kung paano. So, ayan.